hapon sa bawat isa. Sige po, tayo po ay tumayo na. Sa hapong ito, sige po, pwede ba palakpakan muna natin ang Panginoon? Come on, let's give our God our best clap of praise. Let's put our hands sa hapong ito for our God. Thank you, Lord. Let's put our hands together sa Panginoon for our God. Hallelujah. Come on, we praise Him. Thank you, God. Hallelujah. Yes, Lord, we lift you up, God. We will praise your name. We've got nothing to lose. We've got no reason to hide. We've got the answer inside of us. It's time we took our disguises off. We'll see your glory revealed and see your name lifted high. Because there's nobody else for us. Jesus, you are the only one. Whoa. You're alive and we are free. You are everything, everything we need. Hey. Come on, we sing to the Lord. There's not a minute to waste, not a second to lose. Is there a city that waits for us? It's time we took all the lampshades off. We see your glory revealed and see your name lifted high. Come on, church, because there's nobody else for us. Jesus, you are the only one. Say, whoa. You're alive and we are free. You are everything, everything we need. Whoa. Love has spoken, we believe. You are everything, everything we need. One more time, say, whoa. You're alive and we are free. You are everything, everything we need. Whoa. Love has spoken, we believe. You are everything. Come on, we say, we need it. Hallelujah. Yes, Lord, there is hope. There's faith in you, God. Hallelujah. Come on, we declare it tonight. We sing, nothing compares to you. Nothing can ever separate us from your love is ours. Come on, church. Nothing compares to you. Nothing could ever separate us from your love is ours. Say, nothing compares to you. Yes, Lord. Nothing could ever separate us from your love is ours. Nothing compares to you. Nothing could ever separate us from this love. Say, whoa. You're alive and we are free. You are everything, everything we need. Come on, louder now. Say, whoa. Love has spoken, we believe. You are everything, everything we need. Yeah. Hallelujah, Lord. We believe in you, God. Whoa. Come on. Palapakan po natin ang Panginoon. God, we believe in you. Hallelujah, God. Come on, let's clap our hands sa Panginoon. Let's continue to praise.
to declare His goodness. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Sing it to me. Found love beyond all reason. You gave your life, your own for me. Call me yours forever. Caught in the mercy for love. Found hope, found life, found all I need. You're all I need. Come on, church. The time has come. Yes, oh Lord. So I'm going, I gotta give my praise to you. Come on, we say, today is all or nothing. All the way, our praise goes out to you. Yeah, all the praise goes out to you. Today, I live for one thing. Give you praise, everything I do. All the praise goes out to you. Now love, beyond all reason. You gave your life, your all for me. All the yours. Hallelujah. God in the mercy for love. Found hope, found life, found all life. You're all I need. Yeah. The time has come to stand for all we believe in. Come on, church. So I'll go on, I gotta give my praise to you. Say, today it's all or nothing. All the way, our praise goes out to you. Yeah, all the praise goes out to you. Today I live for one thing. Give you praise, everything I do. Yeah, all the praise goes out to you. Hallelujah. We give you praise, bring it on. Come on, church. We sing, oh, we are is yours. Oh, we're living for us. All you are is all that you are. Oh, we are is yours. Oh, we're living for us. All you are is all that you are. Oh, we are. Yes, Lord. Oh, we're living for us. All. Say, it's all. Hallelujah. Oh, we are yours. It's all. Hallelujah. It's all that you are. The time has come to stand for all we believe in. Hallelujah. So I for one, I gotta give my praise to you. Loud enough, church. The time has come to stand for all. Yeah, yeah. So I for one, I gotta give my praise to you. We say, today it's all or nothing. All the way, our praise goes out to you. Yeah, the praise goes out to you. Today, Lord, today I live for one thing, to bring you praise, everything I do. Yeah, the praise goes out to you. In everything I do, yeah, the praise goes out to you. In everything I do, yeah, the praise goes out to you. Come on, we clap our hands. We give praise sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord. Salamat o Diyos. Hallelujah. Not only do we praise you, Lord, but Lord, we worship you, God. Come on, church. Let's lift up our hands
At this time, sige, not only do we thank the Lord, but we exalt Him. Taas natin ang ating Diyos. Purihin natin siya. Sambahin natin siya sa ating mga buhay. Hallelujah, Lord. Yes, God. You are the God that saves. You are the God that is mighty and strong. Lord, wala kang katulad. Walang pwedeng maihambing, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, O Diyos, at sa iyo bilang Diyos, God. Hallelujah. Come on, church. He's worthy. Worship Him tonight. Oh, in everything we will worship. In everything we will give you glory. You deserve it, God. You deserve it. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Hallelujah. And everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. And everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of the nation. Yes, Jesus, you are our hope, God. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation, He roars and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Hallelujah, Lord. You have conquered it all, God. Mighty Jesus. Come on, we sing. So take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. We surrender it all, God. Hallelujah. Oh, we say, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. Yes, Lord, forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Savior, Savior, He can move the mountain. Yes, Lord. Come on, we sing to our God. Yes, you are. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Sa hapong ito, you deserve it, God. Our Savior, you conquered it all, God, for us. Thank you, Jesus. We lift you up, God. We exalt your name. Hallelujah. Come on, we sing. Shine your light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen. Shine your light, Jesus. Shine your light in the whole world sing. Let the whole world sing for the glory
as we sing. Savior, He can move the mountains. Come on, church. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Yes, He rose and conquered the grave. Savior, Savior, He can move the mountains. He's mighty to save. Yeah, forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Come on, shine your light, Jesus. Shine your light in the world. Come on, we sing, singing for the glory. Jesus, you are. Shine your light in the world. Yes, oh Lord, for the glory. Come on, let every voice in this room shout it out. Shine your light in the whole world, singing for the glory. Yes, oh Lord, we sing. Shine your light in the whole world, hallelujah, for the glory. Singing for the glory of the reason. Oh, shine your light in the whole world. Singing for the glory of the reason. Come on, we sing. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the... Come on, for the last time we sing. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is forever, forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Diyos. Yes, God. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ito, Panginoon. At God, marinig mo sa aming mga labi at makita mo sa aming buhay, Lord. That, Lord, Ikaw ang aming pinananampalatayaan, Diyos. Salamat, Panginoon, that You have conquered the grave. You have paid it all, Panginoon. You have given everything para sa amin, Diyos. Salamat, Panginoon. At God, sige, Lord, hayaan mo, Panginoon, Lord God, na, Lord, mabigyan ka namin ng kapurihan. Mabigyan ka namin ng pasasalamat, O Diyos. Ang aming buhay, Panginoon, na maging patotoo, Panginoon, na, Lord God, hindi talo ang unahin ka. At, Lord, kay sarap sa piling mo, Diyos. Hallelujah. Salamat, Diyos. Salamat, Panginoon. Sige, palakpakan pa po natin si Lord. Lord, sa hapong ito, God, ilang sa aming awitan ka namin, mapasalamatan at marinig, Lord, sa iyong mga salita. Use your words this afternoon, God, to bring light, Panginoon, to shed light, Diyos, sa aming mga sitwasyon, sa aming mga buhay, Diyos. Lord, walang maiwanan sa 4 p.m. service, Panginoon, even the online people, Lord, walang maiwanan sa amin, Lord, makaka-receive kami ng iyong salita sa hapong ito. Muli, sa iyo po ang kapurihan at sa iyo po ang pasasalamat, Ama. We love you, God. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Maaari na po tayo makaupo sa hapong ito. Sige, straight na tayo. Meron pang 6 mamaya. Sorry po, medyo nag-overtime ako kanina. Marang naka-carried away. Hindi, sobra lang yung pinag-uusapan. Arang hirap bitawan. Dami pang gustong sabihin sa Lord na mga mahalagang mga bagay.
But, sige, yan natin, magtatapos tayo ng tamang oras. Kayo mga nakikinig sa amin online, sige po, malimit naman namin sinasabi that, hindi ko alam, first timer po ba kayo or kayo na mga nanonood na sa amin regularly, no? But, sinasabi namin that hindi lang to para sa amin, hindi din aksidente kung bakit nyo kami nahanap, no, sa aming YouTube at sa aming Facebook. But nagpapasalamat kami sa Diyos kasi naging blessing yung aming mga services. Sometimes nasa umaga kami ngayon, nasa 4 p.m. service kami. That ang gusto kong sabihin that sige, enjoy nyo lang po at samahan nyo po kami na mapakinggan pa natin kung ano sinasabi ng Diyos sa ating mga buhay. Sige, pwede palakpakan pa natin minsan ang Panginoon. The title of my message for today, Stand Up. No? Stand Up. Ano ba to? Nung tinignan ko to sa Tagalog kasi gusto kong maintindihan pa kung ano yung talagang gusto niyang iparating yung message ng word na to. Ito yung sinasabi sa Tagalog na ipinaglalaban niya yung kanyang opinion. Ipinaglalaban niya yung kanyang nalalaman kung ano ang tama. No? So, mukhang maganda itong pag-uusapan natin. Kasi mukhang ito ay may kinalaman, of course, no, sa buhay natin na dapat andito tayo, stand up. Ipinaglalaban natin at hindi tayo bumibitaw sa usapan. Nagpapaliwanag tayo kung ano ang tama, no? At yung alam natin, no, doon sa ating katunggali. Of course, wala naman talagang yung katunggaling kilala natin, kundi yung enemy natin, no, si Satan. But hayaan natin na sa hapong ito ay mabigyan natin ng pagkakataon itong uri ng pag-uusapan at ma-expose ito dahil bihira itong napapakinggan. Ako sabi ko nga, mukhang hindi naman sa ito ay malimit na nadidinig, no? Itong ganitong mga usapan. But meron itong kinalaman sa spiritual battle, spiritual warfare. At tingin ko kailangan talaga natin to. Kasi kung di natin to maintindihan, paano tayo lumalaban sa ating stand, no? Kahit sa usapan, no? Hindi tayo bumibitaw, stand up, doon tayo na matigas nating tinatayuan, no? Kung ano yung understanding na meron tayo, na naintindihan natin na may kinalaman ang Diyos. Sige, pwede mo bang palapakan ang Panginoon? Hallelujah. So, yun na nga, sa Tagalog, matigas na posisyon o pagtindig ng matigas, no, yung tumatayo ka ng firm at solid, no, hindi ka lalamya-lamya sa iyong pagtindig, lalo na sa buhay Kristiyano. At ito yung gusto kong makita natin, of course, si Lord to, no, that in the end, baka nga ang madami sa atin hindi mga makisig, no? Hindi mga matigasang, no, tumatayo sa kanyang pananampalataya at nag-end up ng trouble, no? Because meron tayong enemy na dapat hinaharap natin kahit doon sa mga posisyon ng yung understanding na meron tayo, no? Na may kinalaman ang ating Panginoon. So, sige po, bago ako magtutuloy-tuloy, no, gusto kong basahin ang sinasabi ng Ephesians chapter 6 verse 10 to 11. No? Ito naman, itong text na ito at yung buong context, medyo popular naman to, familiar sa Bible. But I want to read to you 2 verses, but that in the end, hindi ko alam kasi medyo hindi ko na masyadong gagamitin yung mga next verses, but I think dito sapat na to para na maintindihan natin ang gustong sabihin ng Diyos sa atin sa hapong ito. Ephesians chapter 6 verse 10 to 11, sabi dito, finally, sabi ni Apostle Paul,
My brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Or, kita natin, So, ito, laki ng parang paalala na ang sinasabi ni Apostle Paul, teka muna, mga kapatid, meron tayong fight at merong enemy na wala nang ginawa kundi gumawa ng kanyang snare, yung kanyang patibong, yung wiles, yung paraan na hindi naman siya humaharap ng talagang nagpapakilala. Gumagamit siya ng kanyang mga technique, so that matrap tayo, madeceive niya tayo, mabiktima niya tayo sa kanyang kasinungalingan. So sabi dito ni Apostle Paul, be strong in the Lord. At tingin ko ito yung parang kailangan talaga natin ito madinig. Dahil sa pang-araw-araw ng ating mga buhay, ito yung hinaharap natin. Meron tayong ganitong mga experiences that in the end, na babaliwala, at ang trouble, okay lang sana kung tumatapat tayo. Ipinaglalaban natin, yung ating pananampalataya. Tulad nitong ating title, Stand Up, na kung saan ay tumatayo tayo dun sa opinion na naintindihan natin na may kinalaman ng Diyos. Sige, pwede mo bang palapakan ng Panginoon dyan? So, in these two verses, eto makita natin that Paul encourages us to find strength and empowerment in our relationship with God and His power, Hindi natin kayang lumaban mag-isa, Ang enemy ay, kita nga natin, yung kanyang pamamaraan. Hindi siya fair. Nagtatago siya ng kanyang pamamaraan. Hindi siya nagpapakilala, hindi siya, hindi siya square, mga salitang mga yan, mga macho ba, mga kalalaki. Hindi siya square sa fight. Lagi siyang yung pamamaraan niya ay mayroong pandaraya, So, tignan natin to. In the end, ito yung sinasabi ni Apostle Paul, no. Kailangan nyo talaga na ma-empower kayo ng Diyos kasi kung sa sarili nyong strength, hindi siya lumalaban ng parehas, So, i-deceive niya tayo sa kanyang mga patibong. So, ito yung ating pag-uusapan sa hapong ito. That in the end, yung word na stand up, na gusto niya lang talaga na yung parang pare-pareho na tayo na maging biktima although wala namang winner. Kasi kung di tayo lumaban at that in the end sa pakipagtunggali sa Kanya, hindi naman din talaga siya magtatagumpay because ang Bible nagsasabi wala siyang karapatan upang kumuha ng victory, even yung word na victory. Wala siyang ganun. Kasi alam niya na mag-ending yung buhay, yung kanyang career, mag-end up siya sa hell. Alam niya yun. So, ang tanging pwede niyang gawin ay yung stalemate. Yung walang winner sa atin, pero ang gusto niya, isama niya tayo sa impyerno. So, dito, sige, tignan natin. Pag-usapan natin. So, sige, pwede mo ba palapakan si Lord bago ako magpatuloy, So, tayo na mga Kristiyano, ito yung sabi ko nga ay dapat makita natin na andito tayo sa ganitong klase ng kalagayan. Na para bang hindi na masyado to nabubuksan na parang, sabi ko nga kanina, wala tayo sa luneta. Tayo na mga Kristiyano, we are in battlefield. Nandun tayo sa lugar ng labanan. At hindi lang yung okay naman, that sometimes merong mga opportunities, yung favor lang naman ni Lord, na sometimes yung party-party, happy-happy, okay lang naman. Pero hindi yan sa lahat ng pagkakataon. Sa limit ay nandun tayo sa harapan, dito sa enemy, itong manlilin lang na sabi ay gumagamit ng kanyang maskara. So, ang paraan ay i-trap tayo sa maraming pagkakataon. At sad to say, marami sa atin ay nabiktima dito.
Sige, tignan pa natin, ano? At itong passage, this passage, no, in Ephesians, is just like in Old Testament time. Sige, example ito, buhay nila Joshua, no? That before they had fought and possessed the promise, andun sila, lumalaban. Tingnan yung Old Testament, no? Andun sila, hindi naman basta nila nakuha yung promised land. Bago sila nakarating doon, daming digmaan ang kanilang hinarap. At ang madami sa kanila talagang mga namatay, no, sa ilang. So, bakit ko ba to nasabi? Kasi nga ito ay pattern, no? In itong nangyari sa kanila, at ito din yung sinasabi nitong itong book of Ephesians, no? Kausap niya itong mga taga-Epeso, that we must build up our faith and fight for it. Meron ba tayo niyan? Kasi nga, yun na nga yung trouble, no? Sorry to say that, mukhang hindi tayo masyadong na-train na para bang walang paghahanda, walang preparation, walang parang strategy, walang man lang yung plan, no, kung paano harapin itong manluloko na to. Hindi, binasa natin eh, no? Sabi, tayo ay nabibiktima niya sa pamamagitan ng kanyang trick, no? Hindi siya nagpapakilala, gumagamit siya ng mga kasanungalingang mga kwento so that in the end ay madisip tayo. At kung hindi natin to pag-aralan, eh baka nga mabiktima tayong lahat sa kanyang mga pamamaraan. Now, sige, tingnan natin, no? Siguro ito yung sermon na matapos natin itong madinig, at I hope and in my prayer, no, na matuto tayo dito. Umabot tayo sa punto na nandun tayo magdi-declare that hindi na tayo papayag na maulit pa yung mga nakaraan, no? Kapag hindi ko alam, habang pinakikinggan mo ako, may mga naalala ka na, nga, no? Daming mga nangyari that ang madami ay na biktima tayo. No? Nakagawa tayo ng mga decision na na-deceive tayo, no, ng enemy. At taya natin na pagkatapos nitong ating pong mga madidinig, no, na magkakaroon tayo ng desire at ano ba pwede yung word, yung declaration that hindi ka napapayag because it is our right to get it back. No? Yung nandun yung naintindihan mo na, teka muna, hindi ako papayag, but ang dami niyang sinira, ninakaw, no? At ang iba ay pinatay niya na, no? Yung mga bagay sa buhay natin. But dapat nandun tayo na hindi, babawi ako. Yun yung dapat eh. But parang wala lang. Teka muna, no? Talagang mamimihasa ang enemy at sa tuwing battle, yung fight na, in fact, ang totoo, sabi ko nga kanina, inaaral niya tayo. Kung siya, ang Bible, walang tulugan ang itong mga to. No? Talagang wala nang ginawa, kundi aralin tayo at alimin, nasaan yung kahinaan natin? Nasaan yung weakness natin na doon siya nagpe-penetrate? Ano ba gusto mo at gusto ko? Yun ang i-offer niya sa atin, yun yung kanyang mga snare, no? Hindi siya mag-o-offer sa iyo ng ayaw mo. Alam niya yung gustong-gusto mo. Kapag hindi ka handa dito, mamamali ka at sabi mo, jackpot to. Gusto ko to. But, teka muna, talagang planted yan. No? Binigay niya sa iyo yung gusto mo kasi para wala kang dahilan para umayaw. Andyan ka pa ba? Sige, palakpakan mo na lang muna si Lord. So, friends, tulad na sabi ko kanina, Joshua was fighting in the natural, in the Old Testament, no? Everything was physical. Kung titingnan natin ang Bible sa Old Testament, patayan talaga, physical. But that is their nature that time. Talagang yung war, yung fight, physical talaga. But for the Ephesians, no? Ito si Apostle Paul, at even in our time today, no? They were fighting in the spiritual. Hindi na physical, spiritual na, no? Everything was supernatural. At ito tayo, no? Na tayo yung sad na parang physical pa rin ba?
Hindi po. No? Hindi tayo nag-engage dyan at dapat ang pinaghahandaan natin yung spiritual things. Kaya nga nandito tayo, pumupunta tayo sa church. Hindi pwedeng hindi kasi hindi tayo pwedeng mabuhay ng puro lang physical. We need spiritual yung reinforcement, yung bigyan ka ng strength, no? Spiritually. Paano ka lalaban kung weak ka sa spiritual? Lalo na kung wala kang understanding, no? Wala kang strategy, wala kang man lang plano, goodbye. Ikaw, sa pa ba ako dito? Sabi ko nga kanina, dami ko nang nakita ng mga Kristiyano tagal na sa Lord. No? Walang sound mind, walang understanding. Alam mo ba, pagkausap mo, teka muna, di ba, 20 years ka na kay Lord? Teka muna, parang wala kang natutunan. Parang pakiramdam mo, nasa luneta ka, namamasyal, tatargeting ka ng enemy. Ikaw hinahanap niya. So hindi ko alam. Kung nagsasabi ka ba ng totoo kapag kinumusta ka at sabihin mo, how are you? I'm good. Really? Tika muna, puntahan ko muna yan mamaya. Alis muna ako dyan. So, kaya nga po, ito sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1. So, sige, tingnan natin. Sabi dito, now faith is the substance of things hoped for. The evidence of things not seen. So, this is spirit. No? Kaya nga tinawag tayo ng mga mananampalataya. Faith is the substance of things hoped for. Hindi pa nangyayari, nakikita mo pa lang in the spirit. Meron ka ba niyan? O puro ka physical, no? Trouble. Wala dyan. Kapag ang tingin natin, puro physical, puro parang visual, yung ginagamit natin, yung eyesight, yung normal sight. No. Si Apostle Paul, sinasabi niya, hindi. Dapat inner sight. Nakikita mo yung mata mo, hindi yung physical eye, kundi yung inner. May mata ka sa. In fact, ginamit ni Paul yun. Sinabi niya that may mata, yung spirit. Doon ka sumisipat. Teka muna. At doon mo nakikita yung mga bagay-bagay. Sige, palapakan mo si Lord, no? Ito sabi, the evidence of things not seen. Teka muna. So, balik ako ulit, no? Old Testament people. They need to widen their vision. Physically, hindi inner sight. Kasi yung battle nila, tulad ng sabi ko kanina, literal, physical. Na kailangan yung kanilang sipat malayo kasi yung enemy, malayo pa lang dapat makita na nila yan. No? Sa malalayo pa lang, pasugod pa lang sa kanila, nandun sila talaga, yung physical eyes nila, gamit na gamit. Dahil dapat nilang makita kung sinusugod na ba sila ng enemy. No? Kasi kung di nila gagawin yan, mag-end up sila, mamamatay silang lahat. At ganun din naman tayo, no? No? Dapat meron tayong ganito, no? Spiritual eyes, yung inner eyes. Nakikita mo ano ginagawa ng enemy. Nasaan ka na, enemy? Meron ba tayong ganito? Meron ba tayong ganito? O wala tayong nakikita, katabi mo na pala yung enemy. Hindi mo alam, nandiyan na pala. Trouble yan. No? Anong fight kang gagawin mo dyan? So that in the end, madami ang magagalaw sa'yo. We need to possess first in the Spirit. Kaya nga, dito sa atin, no, sa panahon natin, talagang dapat ay yung importante ang Diyos muna. Hindi yung, sino ba nauna sa buhay natin? Yung mga material things? Yung mga nakikita natin sa physical eyes? At yun ang priority? No. Trouble yan. Trouble yan at mag-e-end up ka dyan ng nothing. But we need to possess first in the Spirit. Yun yung tama. Kaya ang Bible sinasabi that unahin mo siya at ang lahat ng bagay ay idadagdag niya sa'yo. But parang ito ay hindi na to parang kalakaran, no? Hindi. Pag tinignan mo, schedule mo, teka muna, busy ako, no? May mga bagay si Lord ay nag-invite that, pwede ba, no? Sabi ni Lord, copy-copy tayo. At titignan mo pa yung schedule mo, sabihin, ay, sorry po talaga, Lord. Wala akong time. Oh, goodbye. Unahin mo na yan.
But that in the end, mag-end up ka dyan ng nothing. May kausap pa ba ako dito? Because if we get the natural, yung mga bagay sa mundong ito, without the process in the spirit, hindi mo sinama dyan yung pananampalataya mo sa mga bagay na ginagawa mo dyan sa natural things. Goodbye. We will lose it later. Mawawala pati yan. That in the end, di mo rin na mapapakinabangan. No? Dapat ito naririnig natin. Kasi, I think dito tayo trouble. No? Sa dami nating dinadaanan, that, hindi, taling-tali na tayo. Buhol na yung tali sa katawan natin, hindi na tayo nakakagalaw. Bakit? Katabi mo na yung enemy, hindi mo lang nakikita. Dahil puro ka material things, physical things, mga bagay sa mundong ito, nakaligdan mo na merong enemy na wala nang inisip at plinano, kundi patayin ka, sirain ka at nakawang ka. May kausap pa ba ako dito? Puntahan ko yan, mamaya. Ulitin ko po, friends. It is all in our spirit. Kaya hindi ito pwede baliwalain. Thanks God, nandito tayo, no? Medyo maulan, kaninang umaga. Kaya sabi ko nga, sige, palapakan nyo mga sarili. Sige, palapakan nyo mga sarili nyo muna. Kasi, pwede naman, ito yung sinasabi ko, na ang enemy, talagang lahat ng effort at weapon, gagamitin niya. Ano? Even small things. Sabi niya, umuulan. Ano? Magcha-church ka? Umaambon, oh. O mamaya, bagyo-bagyo na. O ano sasabihin mo kapag wala kang sound mind? No? Sasabihin mo, oo nga, no? Next week na lang ako mag-church. Di goodbye. Teka muna, nandun ako sa title ko, di ba sabi? Stand up. Ipinaglalaban mo yung position mo na hindi. Ano man ang mangyari, bumagyo man o whatsoever, I need to go. At gusto kong sambahin ng Diyos at yun dapat. Yun yung understanding. No? Kaya ipinaglalaban mo. No? Ito yung mga bagay na malilit lang, whatsoever, mapupunta sa malalaki. But most of the time, nabiktima tayo. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. So, it is all in our spirit. We walk like the king's children. No? Sometimes, anak ako ng Diyos. Pero, anak ka ng Diyos, ang sipat mo, physical, at tingnan mo sarili mo, parang alangan naman ako anak ng Diyos. Ano ba itsura ko? No? Ano ba ito itsura ko? Hindi ba parang ganun, ano? Hindi ka nag-walk in the Spirit. Kaya pagdating doon sa mga salitaan that ang Bible nagsasabi that is declared, that you are the children of the King, of Kings. But then, sinasabi mo, parang hindi bagay. Bakit hindi bagay? Tinignan mo kung sino ka in physical. But pag tinignan mo in the Spirit, pwede ka talagang mag-walk like the King's children. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, ano? At yun yung mga bagay na ninakaw ng kaaway na dapat privilege, no? Pwede kang, I don't care. Ano tingin mo sa akin o anong nakikita mo? I am the child of God. Ganda nung inawit natin, no? Nandun ka sa ganong klase ng understanding because nandun ka, lumalakad ka in the Spirit. No? You talk as the King's children. Kapag napapakinggan ka, bang klase ito? No? Madidinig ka ng mga tao, sabihin, dami kong natutunan sa iyo. Di ba kakausap? No? Nakaka-encourage ka. No? Nakakabibigay ka ng magandang payo. No? Hindi ka nakaka-discourage. No? Sorry to say that. Yung, nga, no? Tama ka. Hirap ng buhay. So, anong gagawin natin? Hindi, meron kang fight that in the end, sinasabi, tuloy ka lang. At that in the end, magbabago din yan. Andun ka sa talk mo that you talk as the King's children. Ganda, no? Pagkasabi sa katabi mo, ganda. Come on, parang, no? We think as the King's children. Pag-iisip. Ito yun, no? In the Spirit. Huwag tignan in the flesh, but hindi yan uubra. In the Spirit, no?
That we think as king's children. Ganda. No? At ito yung gusto ng Diyos. At ito yung dapat, mga kapatid. At dapat hindi ito mawala sa atin. Ito yung ninakaw ng kaaway. Ito yung binitawan natin sa conversation sa Kanya. Pagdating doon sa dulo, bumigay tayo that in the end, sumang-ayon tayo sa Kanya. Sinabi natin, oo nga, tama ka. Goodbye. Dahil kung hindi mo alam kung ano ang meron sa'yo, laki problema. Bakit? Hindi mo alam kung ano ang nawala naman sa'yo. Ano? Kaya pag tinanong ka, how are you today? I'm good. I'm good mo. Dami nang nawala sa'yo. Pero hindi mo alam na dami palang nawala sa akin, no? Itong privilege na to sa pagiging anak ng Diyos, wala pala to. Pero kung alam mo, mapupunta ka doon sa title that and then, no. Ipaglalaban ko to, ano man mangyari. Anak ako ng Diyos. Lalakad ako ng katulad ng anak ng Diyos. No? Magsasalita ako ng katulad ng isang anak ng Diyos. No? Paglalaban mo No? Mag-iisip ako as the king's children. Yun yung sinasabi ko. At ang hirap mong ipaglaban kung hindi mo naman alam na meron ka pala nun. Trouble. Teka muna. Sige, palapakan mo lang muna si Lord, no? Kasi sabi ko nga kanina, naalala ko yung conversation, no, ni etong ang Diyos at etong si Abraham, between God and Abraham. And God said to Abraham, alam niyo ba yon? Sabi niya, Abraham, andito ka na andito ka na sa lugar na pinapupuntahan ko sa'yo. Sabi niya, that look up from where you are. At kung balikan mo yung saan ka galing, but now, sabi niya, and tignan mo, sabi niya, and hayaan mong sipatin mo ang lahat ng nakikita mo dyan. I will give you as far as you can see. Di ba yun ang pangako ng Diyos kay Abraham? Sige, yung lugar na yan, iyo, at hanggang sa nakikita ng iyong mga mata, sabi niya kay Abraham, iyo yan. Ano? Kaya nga, declared ang Bible sa panahon ni Abraham, isa siya sa pinakamayaman na tao that time. No, sige, pwede po ba palapakan si Lord? Yung tanong ko, po pwede sa hapong ito, sige, maging personal, no? Yung tanong ko sa iyo, my question to you today, how far can you see? Kaano kalayo yung nakikita mo na sa tingin mo ay, kung ikaw si Abraham, no? Yung tanong baguhin ko, may nakikita ka ba? Kasi po pwedeng, sabi mo, teka muna, hindi ko masagot. Baka nga wala kang nakikita. At kung wala kang nakikita, yun yung sabi ko kanina na, okay ka lang. Kasi ninanakawang ka na, hindi mo nakikita, kasi hindi mo alam, meron ka pala nun. Trouble, no? That you're always good, but no. Sometimes, nga, tayo naman, ang Bible declared na sinasabi na bagyo, ulan, whatsoever, we are okay. Pero hindi sa ganitong klase ng usapan na pagdating sa possession, hindi ka pumapayag na ninanakawan ka ng enemy. Ikaw, usap pa ba ako dito? Eto, isa pa. At sabi ko nga, sinama ko to kanina, kung hindi mo alam, pwede kong lagyan kita ng dahilan at ipaalam ko sa iyo na merong inoffer sa iyo ang Diyos na dapat mong ingatan. Kasi po pwede baka nga hindi mo sinasalaulam mo yung buhay kasi alam mong wala ka naman dapat pag-ingatan, yaman kasi wala. But in John chapter 14 verse 2 to 4, ito, ano ko lang to, para at least magkakaroon ka lang ng dahilan at pagkatapos ay iingatan mo na.
yung relationship mo sa Diyos at yung mga bagay na meron ka. At sabi dito, in John 14, verse 2, si Jesus ang mayroong kwento nito. Sabi niya, in my Father's house are many mansions. Teka muna, no? If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Ito, ang laki nito para bantayan mo. Na inoffer sa atin ng Diyos at binigay, sabi, ito na, hinanda ko na to, iyo to, kasama ka sa plano ko. That in the end, sa bahay ng tatay ko, pinaghandaan na kita ng kwarto mo at tirahan. No, yung mga bagay na to, kung wala ka maisip na ano meron ka ngayon, very clear na that is, nakabuild din yan. Matapos natin isurrender yung buhay natin sa Lord, yun yung inoffer kaagad sa atin ng Diyos. Na meron tayong tahanan sa langit. Sige, palakpakan mo si Lord. Hallelujah. So, hindi ko alam but sige, tutuloy-tuloy pa ako, no? Na kung titignan natin ay matututo tayo dito at for example, hindi ko alam, at sabi ko nga kanina, ano yung mga nakita mo? Malayo ba? Ako, kwento ko lang ng konti. Bilang pastor ng simbahang ito, no? In Christ City Church, nung ako ay bata-bata pa lang kay Lord, minsan ko lang ito na nagagamit hindi ko ito naaalala na bago akong convert, no, nakilala ko si Lord, at isip ko, very hot ako kay Lord that time, mainit ako kay Lord, hindi ko alam, experience nyo naman din yun, in love ka kay Lord. Mayroong panahon na in my prayer, nadinig ko si Lord, hindi pa masyado ako familiar sa Bible that time, bagong-bago ako. In my prayer, very specific yung word na dinig ko na gagamitin kita, no? Yung word, gagawin kong sindami ng bituin sa langit ang magiging salinlahi mo. Parang nung una hindi mo masyado naintindihan, no to. But nung nagbabasa na ako ng Bible, sabi ko parang ito yung nadidinig ko. Pinangako niya kay Abraham. But nung naiintindihan ko na, sabi ko, laki naman ito. But that time, hindi mo naman iniisip na, pwede ba ito? Sindami ng bituin sa langit, no? But kung titingnan mo ngayon, pwede. No? Kasi, yun na nga, kayo kasama dyan, no? At hindi naman progressive yung number kasi nagdadala tayo sa bawat pagkakataon ng mga tao sa Panginoon. That naisip ko lang naman at baka nga ito yun na hindi naman, no? Kasi descendant salin lahi as in Christ City Church people, no? At hindi naman, since naalala ko, dami na din ng mga tao na naging blessing ako sa kanila, no? But hindi ko alam kung yung mga taong yan ay nag-multiply. So, pwede. At meron tayong vision ng church. Kayo na mga bago pa lang, may iba dito, mga bago kasi bagong lipat kami dito. But we have our vision. May nakikita kami kung ano yung plano ng Diyos sa In Christ City Church. At isa sa vision namin, no, yung nakikita namin na pwedeng gawin ng Diyos sa church na ito. Declared naman yan sa aming vision, no, ng simbahan that every city, nandun kami nangangarap na magkakaroon ng In Christ City Church. Parang excited kong sabihin, pero kaya ko siya kinento, dapat kayo man ay meron ito. Hindi ko sinasabing yan yun, but meron kayong something na nakikita na mga bagay na ipagkakatiwala sa inyo ng Diyos. Ikaw sa ba ako dito? No, hindi tayo dito drawing, no? Hindi ko alam, punta ng church na walang understanding na para lang masabi na, saan ka galing? Nag-church. Nag-fellowship. Teka muna. Okay naman. Pero meron dapat understanding. Ba't ka ba nag-church, no? Ba't ka ba nandito? Lord, gusto kong matuto. Gusto kong malaman ng will mo. Gusto kong malaman, ano ba plano mo sa buhay ko, Diyos? Gusto kong makakakita ng mga pangitain na, ano ba gusto mo, Lord? At doon ako pupunta.
Nag-preach naman ako itong mga nakaraan, no? That very specific naman yung mensahe na ang hirap nang hindi mo alam kung anong gusto mo at hindi mo mabubuo yan. Kaya, sabi ko nga doon sa ibang sermon ko, magiging disabog ka, mag-uubos ka ng oras, mamamatay ka na lang, hindi mo mabubuo sarili mo. Kasi hindi mo nga alam kung saan mo ilagay, iambag yung bawat araw mo. Pero kung alam mo yung saan ka pupunta, sa bawat araw mo, inilalagay mo doon yung ikaw. So that hindi, isang araw pag sinipan mo, sinasabi mo, malapit na. Paayos na ng paayos kasi nag-aambag ka. Hindi mo sinasayang ang bawat araw at nakakasinisigurado mo na sa bawat araw na dumadaan sa buhay mo, meron kang inaambag sa future mo. Hindi ko alam, no? Sige, palapakan mo na lang si Lord. At yun yung mga bagay na panginayangan mo kapag alam mo na andyan yung enemy na sumusugod sa iyo at ninanakawag ka. At sasabihin mo that, hindi, teka muna. Ang laki na ng hirap ko dito, no? Inambagan ko na to at nanakawin mo lang. Nakita niyo po ba yun? So, ito yung mga bagay na teka muna. Sige, isa pa malakas na palagpag sa Lord. No? Kailangan mong malaman, no? Kailangan mong makakita ng pangitain, no? In the Spirit, no? Alam mo kung saan ang direction sa iyo ng Diyos at ano yung mga bagay na ipagkakatiwala niya sa iyo. Because the new things will come. Darating yung mga bagong bagay sa buhay mo because you saw it already in your spirit. Hindi niyo ba yun? Na ang mga bagay-bagay nagsisimula in the Spirit. In the Spirit, hindi pwede yan lalabas dyan. Hindi yan pwedeng makita sa physical. Hindi yan. Hindi yan. In the Spirit. No? For example, the goodness will come. The goodness. Yung magagandang mga bagay. Because you see it in your spirit. Bakit ko ba nasabi yan? Kasi pwedeng, ang iba sabi, teka muna, madami akong pera. Pwede kong bilhin yan. Hindi mo mabibili yan. Ang pwedeng bilhin ng pera, money will buy you, sabi ko nga kanina, pizza. Hamburger. No? Ayan yung mga mabibili ng pera. No? But, your faith can produce goodness. Yung faith mo, in the Spirit, yung faith mo, yung pananampalataya mo, yung meron kang faith, no? Ano ba pwede? Hindi ko makuha yung word but nagtatransact ka in the Spirit. Gumagalaw ka in the Spirit. Nabubuhay ka in the Spirit. Then, by faith, no? Faith can produce goodness. Diba? Hindi ko alam paano niyo ako napakinggan. It start in the Spirit. God blesses us with spiritual things first. Dapat nandun lalo sa atin ng mga mananampalataya. Hindi pwedeng shortcut at that in the end, ano priority mo? Physical? Material? Oh, goodbye. Pwede lang bumili ng pizza yan, but di yan makakaproduce ng goodness. No? It start in the Spirit so that in the end, ma-realize natin that God first things. Tama ba ako? First things. Ano ba? First things first. Oh, hindi dapat na nagagalaw yan. Kung anong malaga. At wala naman talagang pinakamalaga ang Diyos. Sige, palapakan mo na lang si Lord. Hindi pa ako tapos no? At alam ko, meron pang gusto sabihin si Lord sa atin sa hapong ito. In 1 Timothy chapter 1 verse 17. Sabi dito, for God has not given us a spirit of fear. No? But of power, and of love, and of a sound mind. Ito yung pinag-uusapan natin, no? May kasamang wisdom.
Dapat naintindihan mo to. No? Dapat meron kang understanding dito sa ganitong usapin. Dahil ito ang naibigay na to sa atin. Sabi dito, but power and of love and of a sound mind. Sound mind. Merong understanding, hindi ka ignorante. Lalo na sa ganitong aspeto ng kalagayan, no, naintindihan mo. Ito ay lagi mo itong nahaharap. Every day. No? Si Satan, wala siyang tigil. In fact, hindi everyday lang. Day and night. Ito yung hinaharap natin. Matutulog ka na lang. Mananaginip ka pa, si Satan pa rin. Na, alam mo, kasi kapag hindi mo maharap sa panaginip mo si Satan, babangungutin ka. Kaya alam mo kung ano sasabihin mo. Kaya may mga Kristiyano, no, nagigising, but sumisigaw, in Jesus' name, in Jesus' name. Nagre-rebuke. Kasi, sobrang hanggang sa panaginip mo, pumapasok siya. But you know how to fight him? No? Tulog ka na, nagsasambit ka ng pangalan ni Jesus. Ganda, sige, palapakan mo si Lord. Friends, sabi ko nga, wala tayo sa luneta. Tayo na mga Kristiyano ay andito tayo sa war zone. Andito tayo sa battlefield. Oh, battlefield, tapos kukuya-kuya-kuy tayo. Oh, goodbye. Goodbye. No, sorry po, walang judgment, no? But dito ay binibigyan tayo ng understanding ng Diyos so that magtagumpay tayo. Yun ang plano ng Diyos. Huwag tayong maging victims na sasalulain tayo ng demonyo, sisirain niya buhay natin. Ang sermon na ito ay hindi para tayo husgahan whatsoever. Nilalagyan tayo ng understanding ng Diyos upang hindi ko alam, for another day, sa another fight, huwag nang maulit na sinusubsub tayo ng enemy. Sabi ko kanina, ang enemy ay hindi lumalaban ng fair. Dumadating siya sa buhay mo, pulutong. Ang Bible nagsasabi that there are legions. Ay yung kanyang interpretation ay in military, yung language, brigada. At pag tinignan mo yung brigade ng isang military kung ilan, 300 to 500, hanggang 800. Iisipin mo, darating yan sa'yo, ganun kadami. No? At dala-dala yung misyon, patayin ka, durugin ka, nakawan ka. Yun yung mission nila. They have their mission. At official yun. No? At ayaw nilang bumalik doon sa kanilang boss, si Satanas ng failure. Alam nila na tukso yung boss nila, baka ilublob na sila ng maaga pa sa impyerno. So, kaya talagang andun sila, seryoso sila sa kanilang trabaho. Kung seryoso sila, paano naman tayo? Kung di tayo seryoso, datnan tayo na pakuya-kuya-kuy. Sorry po ha, colloquial word, sabi ko nga sometimes, yung pathetic-fetic. Sorry po talaga. Kaya nga, ang church ay binibigyan tayo, ang Panginoon, ang church ginagamit to give us opportunity, to train us, no? Yung mga bagay na ginagawa natin, hindi yan kawalan dahil paghahanda yan. Dahil anytime, yun, inikot tayo ng Diyos. Yun na, no? Kapag, yun na nga eh. Kapag naiintindihan mo to, hindi pwedeng hindi ka mag-church because hindi lang naman to, ano ba to, show? Sabihin mo sa, okay na ako Lord, nag-church ako. Hindi po eh. Punta ka sa church, meron kang malalim na dahilan. Diyos, una, gusto kitang pasalamatan sa protection, sa provision. Gusto kitang i-worship God sa sobrang buti mo sa buhay ko because you are God, you are deserving, Lord, to worship you, may worship, may hallelujah, Lord. Yun eh, nagpupunta ka ng church. Meron kang malalim na dahilan. Hindi yung nakakaya naman kay pastor, 3 linggo na akong, huwag kang mahiya sa akin, no? Wala akong pakialam dyan. Isabba mo yung sarili mo. Dahil ang enemy,
Doon tayo maging seryoso. Darating sa bahay mo na nagmamarch ang talagang accurate, pulutong. Tapos datnan ka ng wala man lang paghahanda. Goodbye. Huwag kayong mag-alala, kasama ako dyan. Kung meron mang inaatake, talagang inaatake, kami po yun, mga pastor. Kaya hindi ko sinasabi kailan meron yan. Mas mabigat yung fight namin kasi alam ng enemy. Ma-deceive lang kami. One time, big time. Goodbye, congregation. Kaya yun naman din yung reason. No wonder, andun kami. Alam niyo, church natin, ganda na nagkukwento ko, wala na akong oras eh. Andun church natin, hindi ko alam, no, napaka-tapang lang natin, that etong church declared to that zero member. Yun yung target natin. Zero member. Dahil walang magagawa ang member. Dapat workers. Magsi-zero member tayo kasi nga, dadalhin natin sila lahat sa paglilingkod. Bakit? Kasi nga, sa experience, weapon mo yun. Reason mo yun to fight the enemy. Kasi kung member-member ka lang, kapag nandiyon yung trap ng enemy, sasabihin mo, titingin-tingin ka pa, sabihin, wala namang nakakakita, malayo naman ako sa church namin. Anyway, kapag sinunggab ko to, ako lang naman ang tatamaan. Ay, di go. Pero yung isipin mo, teka muna, may ministry ako. Kapag sinunggab ko tong trap ng enemy, madaming madadamay. No? May mga tao akong nandito na parang hindi naman. Nandun ka, that you minister them. No? Madami kang reason so that hindi ka kaagad na sumusunggab sa trap yung wiles ng enemy. Ayun yung wisdom, no? That sabi mo, anong kapalit nito? Ministry ko ba ang kapalit nito? Anong kapalit nito? Yung binasa natin, yung mansion. Ito ba katapat niyan? That dito sa offer na to na parang, oo nga, gusto ko to. Kasi sabi ko nga kanina, hindi naman siya mag-offer na hindi mo gusto eh. But you have your sound mind, your understanding, na nag-iisip ka, nakikipagtalas-tasang ka sa kanya tulad ng title ko. Hindi ka pumapayag ng parang, okay, saglit lang, go agad. Nagtatanong ka, para saan yan? At anong katapat niyan? Anong kapalit niyan? Makita mo ay yung pinaka-purpose, patayin ka sa spirit mo, spiritual. Oh, teka muna. Alam nga na sabi mo, go. Of course, sabi mo, X yan. Hindi yan match. Hindi yan katapat sa gusto mong kunin, no? At sa marami pang iba na pwede niyang kunin sa buhay mo at nakawin. Hindi ko alam sinong kausap ko dito. Sige, pwede mo bang palakpakan si Lord? Lahat tayo vulnerable dyan, but you have to fight. Makipag-argue ka sa Kanya, tulad ng, yun na nga title natin. Mag-stand up ka at nandun kang matibay na tumatayo at nagbibigay din ng opinion sa Kanya. So that wag kang basta lang na biktima nitong tips na to, itong magnanakaw na ito. Ulitin ko po, 1 Timothy chapter 1 verse 7. For God has not given us the spirit of fear, but of power. Para saan mo? Saan mo gagamitin to ngayon? Of power. To fight the enemy. Of power. To fight the enemy. And of love. And of a sound mind. Gagamitan mo siya ng sound mind, ng understanding. Hindi tayo mga... Sorry. Naiisip ko na naman yung mga kaingutan, colloquial word. Sorry po. But, hindi po. Dapat matatalino tayo. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. At madami na akong nakitang hindi naging matalino. Sub-sub sila. Sub-sub.
dapa, durog. At alam kong kayo nakakakita din ng ganyan. At magiging warning that we are also vulnerable. Dahil hindi pa tapos ang enemy sa atin. Araw at gabi, inaaral niya tayo. Naghahanap siya ng pagkakataon na nandun ka sa right timing nila. Sabi ko kanina, kung yun na nga sabi ko marami akong mga kausap na, teka muna, ba't parang walang understanding to? Tagal na to sa Lord, pero talagang maramdaman mo, madali itong biktimahin ng kaaway. Walang understanding. No? Kausapin mo, what? Walang understanding. No? Kapag andun ka sa ganong kalagayan, ask God for sound mind. Sabi ko nga kanina, pag-uwi mo, kung nahiya ka ngayon dito, pag-uwi mo, ilihans mo yung ulo mo. Lord, bigyan mo ko ng sound mind, Lord. Wala akong understanding. Hindi ko nakikita yung mga snare ng enemy. Hindi ko naaalaman na trap na pala to. So that in the end, nalalaman ko na lang, biktima na ako. Lord, give me understanding na sa simula pa lang. Nakikita ko yung kanyang galawan. So that in the end, ay yung sound mind, pag-iisipan kong mabuti. O mag-o-o ba ako, o maghihindi. No? Kala nyo parang, wala lang, parang out of control. No. Parang nandito tayo, nag-aaral-aral. Tinuturuan tayo ng Diyos so that in the end, pagdating sa actual, gagamitin natin to. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? Tapos na ako ata. Meron pa akong time? Dami pa akong sabihin. No? Gusto nyo pa ba? Friends, things are better when you are right. At ito laman nito. Ulitin ko, kung meron kang understanding, maintindihan mo to, that things are better when you are right. Andun ka, no? Komportable ka. Wala ka sa mali. Wala ka doon sa hook ng enemy. Wala ka doon sa paggawa ng hindi nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. No? Komportable ka. Kampante ka that wala, okay ako, I'm secure. Because things are better when you are right. Mahirap ang nandun ka sa wrong. Walang better dyan. Distraction. Ang dulo niyan. May kausap ba ako dito? Things are better when you are right. Ganda, no? Kaya nga, tinuturuan tayo ng Diyos, nilalagyan niya tayo ng better. So that in the end, nandun yung tayo ay hopeful na may magandang mangyayari sa buhay ko. Kasi alam mo, yung mga bagay na kinakamada mo ay right. Subukan mong andun ka sa wrong, guilty. Wala ng wisdom, distorted na kasi doon pa lang ay sinira na ng enemy yung kanyang mind. Wala ng sound mind, durug na. Yun yung ninakaw niya at nanakawin niya pa. So that in the end, para kang, sorry sa word siguro ito, hindi naman na colloquial to. Para kang baliw na sunod-sunuran na lang sa kanya. Wala ka na sa tamang pag-iisip. Kaya, wala ka ng kakayanan para sabihin sa kanya, no? Sorry, no? Ito yung isang bagay. Ito, wonder, may mga tao na makita mo, teka muna, ang habang gamutan to, wala na tong sound mind. Hindi na to alam ano ang tama at ang mali. At hindi niya na rin alam ano ang tinig ng Diyos at ano ang tinig ng demonyo. Wala na siyang kapasidad upang i-recognize ito. Kaya madali na lang sa kanya ang lahat ay yes. Trouble. Sige, palapakan mo si Lord. Kapag hindi tayo nakikipag-compromise, no? Sa wiles ng enemy, nandun tayo sa nakapaloob sa things are right, no?
or nandun tayo sa right so that in the end, things are better. Dahil nandun tayo sa right, no? At merong hope. Nandun ka, kompetente na, hindi. May pagbabago dito, ano lang to? Temporary. No? Alam mo, that pagising mo sa umaga, nandun ka nagdi-declare na merong, sa pagtulog mo sa gabi, nandun ka nagdi-declare na pagising ko, merong umaga sa buhay ko because nandun ka. Things are better. Naintindihan mo. Nilalagay mo yung sarili mo sa maayos na lugar. No? Sa maayos, sa tama. Kasi nag-expect ka ng better sa buhay. Tama ba ako? Parang ayaw niyong maniwala. Ang tanong, Pastor, ano ba yung right? Teka muna naman. Pang grade 1 lang naman yan eh. O sige, bigyan kita ng sagot. Pang grade 1 din. Pero pasa mo ha. Ano, di ba? Kasi bigyan kita ng pang college, baka hindi mo na masagot. Mahirap. O pang grade 1 ding tanong o sagot. No? Ano yung right? You are right when you forgive. O pang grade 1. O hindi mo pa rin ba masasagot yan? You are right when you forgive. Kasi pwede na tagal mo ng Kristiyano, hindi ka nagpapatawad. Yung mga tao dumaan sa buhay mo ay talagang hanggang ngayon pag naalala mo, nanggagalaiti ka. Di ba? Malimit naman natin na didinig na hindi talo ang magpatawad kasi hindi yan para sa kanya, kundi yan ay para sa iyo. Dahil gustong-gusto kang pagpalain ng Diyos pagkatapos mong magpatawad. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? Dahil sabi ng Bible, blessed are the merciful. Oh, pang grade 1. Pero hindi magawa. Sige, lampasan na natin to para that in the end, humakbang ka naman sa grade 2. Teka muna, hindi talaga ako naintindihan. So magkaroon ka naman in another level ng lumago tayo sa Lord. Mag-mature tayo. No? Huwag tayong maging childish. Bata. No? Walang kakayanan mag-isip sa sarili, hindi kayang dali ng sarili, no? Lollipop, no? Pangit. Sige, palagpakan mo si Lord. Oh God, hallelujah. Ay, wag kang mag-alala, no? Ano po, kayo mga nakikinig sa amin online. Kasama din ako dyan, tinuturuan ako ng Diyos. Kasi, madami pa kaming pupuntahang at mga kukuning mga malalaking mga bagay na ipagkakatiwala sa amin ng Diyos. Kaya, alam nyo, walang katapusan ng pag-aaral. No? Walang pwedeng magsabi dito, magaling na ako, hindi na ako pwede. No. Diba? Last Sunday, yung greatness, ang isa sa kanyang qualification, dapat teachable. Tuto siyang tumanggap at nagpapaturo at nagpapatuwid. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? Okay na ako. Dito, no? Verse 11, sabi dito, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Oh, very simple word, but very powerful. At ito ay talagang alas ng enemy sa buhay natin. Araw at gabi, ito yung fight niya sa atin. Wala na siyang pinano, kundi patayin ka, durugin ka, at nakawan ka. No? Sabi ko nga kanina, matapos mo itong maintindihan at nalaman mo na ang dami na palang ninakaw ang demonyo sa buhay ko. Hindi ko alam ano bang napapakinggan mo. Pwede eh. Sabi mo, dami nang nawala sa akin. At ninakaw pala to ng demonyo. O kaya, sabi mo, sobra, sub ako ng mga nakaraan. Yung pala talaga, eto pala yung enemy nito, may kagagawan. No? Kaya pala sub ako sa buhay ko. Eto yung plano niya, durugin yung mga bagay-bagay na meron ka. No? Kung hindi kanya kayang patayin agad. But, matapos natin itong madinig, dapat iba na yung ating magiging response dito. Papayag ka ba uli? Akit sa bahay mo yan? At biro mong brigada yan. At sabi ko nga kanina, wala ni isa dyan magsasabi na, uy, tama na. Kawawa naman to. Walang ganun. Naglalaway. Talagang gigil na gigil lahat. 300 to 500.
lahat ay gusto kang kurutin at, patay. So, hindi ka iiwanan hanggat talagang hindi ka na gumagalaw. Yun eh. Papayag ka ba uli? Sinong papayag? Hindi. Matapos natin itong maintindihan, narinig ang prayer ko, huwag na tayo pumayag. Huwag na natin siyang bigyan ng pagkakataon kahit sa maliit. Ang Bible nagsasabi, huwag mo siyang bigyan ng pagkakataon sa maliit, kahit sa maliit na bagay kasi magtutuloy-tuloy siya dyan. Ngayon, matapos natin itong maintindihan na eto naman, suportado naman tayo ng Diyos. Sabi, in-empower tayo ng Lord. Na ang Bible nagsasabi, hindi ko pinayagan yan ang hindi mo kaya. No? Nasasabihin mo, ang dami pala nila, Lord. No? 800 pala yan. No? Pwede mong sabihin, kasi brigada nga eh. At legions. Pero pwede ko rin sabihin na ito ang pwedeng sagot ng Diyos na huwag kang mag-alala. Lord, nag-iisa lang ako. Di ba mga ganun? Si Lord, hindi kayang takutin ng kaaway, no? Anong pwedeng sagot ni Lord? Anak, huwag kang mag-alala. Ikaw at ako, majority ka na. Kahit 10,000 pa yan. No, nandun tayo sa ganung klase ng sound mind, ng understanding. Lord, hirap, di ko kaya. Kasama mo si Lord, sabi niya, ako at ikaw, majority ka na. You are in the winning side. Hindi ko alam. Sige, palapakan mo na lang si Lord. Hindi ko alam, ano? Anong gagawin mo? Papayag ka pa ba? Na-experience mo na, gumulong-gulong, ganito, ganyan. Or dami nang nakita ng mga halimbawa sa iba. Sabi ko nga kanina, kunin mo yung shotgun mo, ikasahin mo at sabi mo, sige, hanggang dyan ka na lang, ha? Huwag kang makapasok sa gate ko. Alam mo ba yun? So that in the end, dati ay parang, sabi ko nga kanina, gustong-gusto ka talaga. Sabi, harmless. Hindi lumalaban. Hindi man lang gumaganti. Yun yung gusto nila. Pero nakita ka ngayon at nadinig mo to, sabi, teka muna, na-empower. Ayoko dyan. Sinashotgun ako pag nakita ko. So, ang enemy may ganyan. So, pag yung nakikita kang, yun na nga eh, sabi ko kanina, ito yung problema natin, ano? That in the end, yung word na passive, kita mo na nandyan na siya, but wala kang ginagawa. No? Pinipitik-pitik na yung ilong mo, wala din. So gusto-gusto nila yun, but hindi ba sabi ng Bible, apakan mo lig niya, rebuke the enemy, resist him, and he will flee. No, nandun yung ano eh, yung weapons. Banggitin mo ang pangalan ni Jesus. Rebuke in the name of Jesus. Alam mo ba yung pag narinig nila yan, tumatakbo yan. At kung hindi yan tatakbo, apakan mo ng lig, sabi ng Bible. Ilagay mo yung paa mo sa lig niya, kundi madala yan. Bakit? Yun tayo eh. Friends, sabi ko nga, wala tayo sa luneta. Nasa battlefield tayo. We fight in spiritual realm. In the spirit. Meron tayo yun. At yung prayer ko, nawa, paglabas natin dito, mga warrior na tayo. Sige, palapakan mo si Lord. No? Mga warrior, subukan mo, Satanas. Hindi na ako papayag. So, matapos nating malaman, meron akong 3 things, pero wala na, hindi na ako oras. Basahin ko na lang to. 3 things that you need to do. Matapos mong malaman na ang laki-laki pala ng ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos na dapat mong kunin at ingatan. First, you must, matapos mong marinig, you must proclaim it. Declare, proclaim. No? In your spirit, no? Hindi pa man, but nakikita mo na yes, akin yan. No? Ano man yan? Doon yan nanggagaling. Kaya nga sabi ko kanina, nagsisimula ang lahat in the spirit. So, hindi ko natatagalin pa. Number 2, you must possess it. Hindi lang pinoproclaim mo, sinasabi mo, nandun yung desire mo, hindi ako papayag na hanggang salitaan lang to, dahil ang Diyos nagdi-deliver. No? Mahahawakan ko to, makikita ko to sa aking mga mata. No, ito yung mga kulang eh. Wala na akong oras para iliwanag dyan. Very, very clear naman that possess it.
Sabi ko nga kanina, ano ba yun? Sometimes dito, mga workers natin, mga YA, gusto bumili ng kotse. So, nandun sila sa ganung na desire that, ano ba yun? Pumunta ka dun sa car company, tumingin-tingin ka na dun, claim it, that in the end, possess it, awakan mo, sabi mo, uwi ka na sa bahay, akin ka. Pati yun, in the spirit, hindi naman, huwag kang obvious. Ano lang yun? Yung nandun ka sa ganong klase, matapang ka, dahil hindi ka tumitingin sa kakayanan mo, kaya mo ginagawa, dahil alam mo, ang Diyos ang mag-provide, ang Diyos ang gagawa. Kasama yun eh. Pero sa simula pala sabi, mahirap, hindi kaya, mahal, hindi ako makabayad. Goodbye. Mag-tricycle ka habang buhay. Sorry po, no? Ikaw sa bako dito. O baka yung mga gusto bumili ng kotse dyan, punta na bukas doon. Awakan na yan at possess it. At yung pangatlo, you must protect it. Ingatan mo, huwag yan nakawin sa iyo ng enemy. Dahil yun yung kanyang mission. Ano meron sa iyo, kukunin niya. So, andun ka, pinoprotektan mo yung mga bagay na pinagkatiwala sa iyo na Diyos. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Okay na ako. Uwi na tayo. Sige, pwede pa tayong tumayong lahat at mukhang overtime na ata ako. But I think hindi pa man, But sige po, ayan natin na may dagdag na ako ng konti, 3 minutes, okay pa ba na nakatayo kayo? Kayo mga nakikinig sa amin online, sige po, huwag nyo kaming bitawan, At sa inyo din po ito. At maybe may sinasabi sa iyo ang Diyos na hindi ko alam. Nandito lang kami sa city ng San Jose del Monte, Bulacan. Kami po ay 10 minutes ride from Metro Manila. So kung malapit lang kayo dito, you're very much welcome po. Dalawin niyo po kami dito. At marinig lang namin na through online or yung aming Facebook ay na-bless namin po kayo. Hallelujah. Sabi ko kanina, itong text na binasa ko, meron tong context hanggang verse 18 nito na matapos mong malaman na eto pala yung enemy, wala nang ginawa, kundi talagang ang mission ay patayin ka. John chapter 10 verse 10, letter A. Wasakin ka at nakawan. Eto sabi nung context nitong Ephesians 6, 10 to 18, then that in the end, get your helmet. Sabi ng mga verses na to. Kunin mo yung helmet. Isut mo. Get your sword. No? Andun yan sunod-sunod yun Get your shield. Yung protection. Get your breastplate. No? Yung protection sa buong sa katawan mo. So, andun yung protection. Meron tayong protection itong mga pulutong na to. No? Hindi tayo pinabayaan ng Diyos that although there are legions, binigyan tayo ng protection ng Diyos dito na dapat lang talaga ay isuot. Ang problema, hindi natin sinusuot. No? Sobra yung target sa'yo, bullseye, kasi walang protection. Suotin natin to. At ito yung suggestion ko, suot mo to bago ka lumabas. Kasi hindi mo alam, pagbaba mo pa lang dyan, may nakaabang na sa'yo. Hindi mo alam yung trap niya, kung anumang paraan, so that you overcome that after all ng kanyang effort. No? Suotin mo. And pagkatapos mong masuot, let's fight against the tip. Lumaban ka na. Teka muna. Hindi mo parang, walang fight. Teka muna, di tsura natin. Pulutong dumadating, tinitignan mo lang. Talagang binabalatan ka na. Hindi ka man lang nagre-react. At least gumanti ka man lang. At then, pwede mong sabihin, never again. Di mo na pwedeng ulitin to. Hindi na ako pumapayag. Wala na ako oras, no?
Okay pa ba ako? May oras ba ako? Okay, sige, ito. Bigay ko na nga to. Friends, granted, lahat tayo nanakawan ng kaaway. Sa isang banda. Ano man yan, no? Iba't iba. Pero meron akong good news. May sinasabi ang Bible na kapag ninakawan ka ng magnanakaw, merong penalty. Merong penalty. Na kapag ninakawan ka ng kaaway at na pinpoint mo na siyang nagnakaw, may sinasabi ang Bible na obligado siyang ibalik sa'yo lahat ng kanyang ninakaw sa'yo. O at least, no? Sino ang marami nang nanakawan dito? Taas ng kamay. Wow, wala atapang. O ayun, ang dami na. Good for you. Matapos mong marinig to. Dahil anuman niyang ninakaw sa'yo, ang Bible sabi, ibabalik niya yan. At hindi lang dyan natapos. Ikaw na nanakawan, sabi ng Bible, teka muna, makababangan ng konti. Ikaw na nanakawan, magbabayad pa siya ng penalty. Interest. Doon sa ninakaw niya sa'yo. Hindi ko alam ano ba yan. No? Kanya-kanya naman tayong kwento. Hindi ko alam ano mga kinuha niya sa bawat isa sa atin. But ang sabi ng Bible, ibabalik niya sa'yo ng makapitong beses yan. Teka muna. No? Sige, palakpakan mo si Lord. Oh, hindi. Gusto niyong, Pastor, kwentong batero yan ah. No. Gusto niyong basahan ko kayo ng verse? Teka muna. Sige, tapos naman na ako, no? Ito sabi, hindi ko sabi yan. No? Ganda nito. At least, uwi tayo ng masaya. Kasi, babalik na niya yung ninakaw niya, may interest ka pang makapitong beses na hindi yan sabi ko, wala siya may bayad, kunin mo lahat ng meron siya sa bahay niya. He is deserving for that. Si Satan na dapat siya talaga yung hubad. Wala siyang pagmamayari. Ninakaw niya lahat yan sa atin, yung meron sa kanya. Wala siyang pagmamayari, kaya lang siya nagkaroon. Ninakaw niya yung mga bagay na meron tayo. Kita nyo? But ang Bible sabi, hindi. Matapos mong malaman na siyang kumuha niyan, obligado siyang ibalik yan at pwede kang mag-demand ng makapitong beses dapat yan. Ibalik mo sa akin. Ito, sabi andyan ba yan? In Proverbs 6:30-31. Ito sabi, people do not despise a thief if he steals to satisfy himself when he is starving. Yet when he is found, he must restore sevenfold. He may have to give up all the substance of his house. Kung wala siya pambayad, mauubos lahat ng meron siya para lang ibalik yung interest sa'yo. Friends, and that is for the tips. At ang Bible na nagsasabi na wala nang pinaka-tips sa lahat ng tips, no? Kundi ito si Satan. He's a tips, a robberer. Kaya nga sabi yung mission niya, nagparito siya upang pumatay, magnakaw at magwasak at magnakaw. Friends, hindi ko alam ano. But, sige, ayan natin that nawa ay sa hapong ito, no? Hindi lang tayo nagkaroon ng sound mind, but nagkaroon pa tayo ng pag-asa na ano man yang nawala sa'yo, no? That sometimes pwede mong tignan that ang dami nawala. Huwag kang mag-alala. Manda ka simula sa araw na ito. Makaka-receive ka ng mga delivery sa buhay mo. Hindi ko talaga alam, hindi excited. Walang planong lumaban. Pero kung ikaw ito na nagsabi ng yes and amen, manda ka. Lahat ng nawala sa'yo at may kasama pang interest yan, ibabalik yan sa'yo. Hallelujah. Sige, palapakan mo ang Panginoon. Can you shout hallelujah? Thank you, Lord. Hallelujah. Sige, pwede ba natin i-worship si Lord sa hapong ito? Hallelujah. Sige po, taas po natin ating kamay sa Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. We sing, I am chosen, not forsaken. I am who you say
I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. Come on. I am who you say I am. You are for me. Yes, Lord. I am who you say I am. I am. Oh, I am who you say I am. Whom the Son sets free. Always breathing. I'm a child of God. Yes, I am. Yes, Lord. Hallelujah. In my Father's house. Come on. There's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Whom the Son sets free. Come on, we sing. Always breathing. I'm a child of God. Yes, I am. Hallelujah. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Hallelujah. Sige, palakpakan pa po natin si Lord. Diyos, salamat sa salita mo sa hapong ito. Sige, Lord. Sabihin, itong tool, Panginoon, Lord, gamitin namin, Diyos, sa aming lakarin sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, at God, alam namin, Panginoon, Lord God, may bunga ang lahat ng ito as we obey you, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyo po at pupurihan at pasasalamat, God. We love you. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Tayo po, ipakaupo na po.